May mga taong napapagod dahil sa dami ng ginagawa. At may mga taong napapagod kahit kakaunti lang ang nagagawa. Isa si Arman sa pangalawa. Tuwing umaga, nagigising siya ng mabigat ang dibdib. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil wala siyang inaasahang mangyari. Bumabangon siya, hindi dahil gusto niya, kundi dahil kailangan. Pare-pareho ang mga araw niya. Gising, trabaho, uwi, tulog. At sa gitna ng lahat ng iyon, may tanong na paulit-ulit sa isip niya. Ganito na lang ba palagi? Marami na siyang sinubukan. May mga planong sinimulan pero hindi tinapos. May mga pangarap na naisip pero agad ding binitawan. Kapag nahirapan, humihinto siya. Kapag mabagal ang resulta, nawawalan ng gana. Hindi dahil tamad siya, kundi dahil madali siyang panghinaan ng loob. Kapag nakikita niyang umaangat ang iba, tahimik siyang napapabuntong hininga. Ang dali sa kanila, minsan niyang bulong. Bakit ako parang laging nahuhuli? May mga araw na sinasabi niyang bukas, sisipagan niya. Bukas, magbabago siya. Bukas, magsisimula ulit. Pero pagdating ng bukas, parang kahapon pa rin. May plano ka ba sa buhay mo? Tanong ng kaibigan niya minsan. Napangiti lang si Arman. Siguro, sagot niya. Kahit hindi siya sigurado. Ang totoo, wala siyang malinaw na direksyon. Parang naglalakad siya nang hindi alam kung saan papunta. Umaandar lang, umaasang may dulo. Kahit hindi niya alam kung nasaan iyon. Kapag may hamon, ang tanong niya ay laging, may mas madaling paraan ba? At kung wala, minsan, pinipili na lang niyang tumigil. Isang hapon, matapos ang isa na namang araw na pakiramdam niya ay wala siyang nagawa. Naglakad siya ng walang direksyon. Ayaw muna niyang umuwi. Palayo ng palayo ang hakbang niya hanggang makarating sa isang lugar na bihira niyang puntahan. Doon, sa gilid ng kalsada, may isang maliit na ukay-ukay. Huminto si Arman. Hindi dahil may hinahanap siya, kundi dahil pagod na siyang mag-isip. At sa simpleng paghinto na yun, magsisimula ang isang lakad na hindi niya inaasahan. Tahimik ang ukay-ukay. May amoy ng lumang tela at alikabok. At mahina ang tunog ng bentilador. Nakabiti ng mga damit. Iba bago. Iba matagal nang hindi nagagalaw. Pumasok si Arman ng dahan-dahan. Wala siyang balak bumili. Gusto lang magpahinga ng isip. Naglakad siya sa pagitan ng mga istante. Hinaplos ang tela. Tinitingnan ang mga sapatos. May kulang, may sira, may mukhang bago. Hanggang sa may isang pares na humuli ng pansin niya. Hindi ito makintab, hindi uso. Pero may kakaibang dating. Simple, tahimik, matibay. Nasa ilalim ng bunton, parang matagal nang naghihintay. Nang buhatin niya, mabigat. Hindi sa material, kundi sa pakiramdam na parang may kwento bawat gasgas. Bagay yan sa'yo, sabi ng matanda sa likod ng mesa. Magkano? Tanong ni Arman. Tama lang, hindi mahal. Hindi rin mura, sagot nito. Tinitingnan ni Arman ang sapatos. May pag-aalinlangan siya. May sapatos pa siya sa bahay pero may humihila sa kanya para huwag itong ibalik. Mukhang luma na, sabi niya. Ngumiti ang matanda. Hindi iyan para sa nagmamadali. Hindi ka nito dadalhin sa gusto mo agad. Saan ako dadalhin niyan? Tanong ni Arman. Kung saan mo kailangang dumaan, sagot ng matanda. Tahimik silang dalawa. Kung ayaw mo ng mahihirap na lakad, huwag mo itong isuot. Dagdag nito. Natawa si Arman. Mahina lang. Parang seryoso kayo masyado para sa sapatos. Hindi sumagot ang matanda. Matagal niyang tinitingnan ang pares ng sapatos. Sa isip niya, wala namang mawawala. Sanay na siyang sumubok at mabigo. Sa huli, inilabas niya ang kaunting pera. Kukunin ko na po, sabi niya. Iniabot ng matanda ang sapatos, dahan-dahan, parang may ibinibigay na higit pa sa bagay. Alagaan mo, sabi nito, at maglakad ka ng tapat. Paglabas ni Arman, dala niya ang sapatos sa lumang supot. Hindi niya alam kung bakit niya ito binili, pero may munting pakiramdam ng pagkamausisa sa dibdib niya. Sa gabing iyon, habang tinitingnan ang sapatos sa tabi ng kama,
May tanong na pumasok sa isip niya. Paano kung may mga lakad pala akong matagal nang iniiwasan? Isinuot ni Arman ang sapatos kinabukasan. Hindi dahil may inaasahan siyang kakaiba. Hindi rin dahil naniwala siya sa sinabi ng matanda. Isinuot niya ito dahil wala na rin siyang dahilan para hindi subukan. Sa unang hakbang, wala namang nangyari. Pareho pa rin ang kalsada. Pareho pa rin ang araw. May ingay ng sasakyan, may init ng araw, at may bigat sa balikat niya na matagal na niyang dala. Naglakad siya papunta sa trabaho, gaya ng dati. Pero pagdating sa unang kanto, napahinto siya. Hindi niya alam kung bakit, pero iba ang pakiramdam. Ang daang lagi niyang dinadaanan ay parang hindi na niya gustong tahakin. Sa halip, lumiko siya sa isang mas tahimik na kalye. Mas mahaba ito, mas makipot, mas maraming bitak ang daan. Ang layo nito, bulong niya sa sarili. Naglakad pa rin siya. Habang tumatagal, napapansin niyang palaging ganoon kapag suot niya ang sapatos. Kapag may 200, ang paa niya ay kusang napupunta sa mas mahaba. Kapag may shortcut, parang hindi niya ito nakikita. Sa simula, naiirita siya. May mga araw na late na siya. May mga araw na pawis siya bago pa man makarating. Minsan, gusto na niyang hubarin ang sapatos at itapon sa gilid ng daan. Bakit hindi pwedeng madali? Tanong niya sa sarili. Pero kahit reklamo siya ng reklamo, hindi siya humihinto. Sa mga mahahabang lakad na yon, may mga taong nakakasabay si Arman. Isang umaga, may nakilala siyang isang delivery rider. Tahimik lang ito, pero kahit pagod, tuloy-tuloy sa pagpedal. Wala itong reklamo, kahit tirik ang araw. Matagal ka na bang ganito? Tanong ni Arman minsan. Ngumiti lang ang rider. Araw-araw sagot nito. Kailangan eh. May isa ring matandang babae na naglalakad papunta sa palengke tuwing madaling araw. Mabagal ang hakbang, pero hindi tumitigil. Hindi ba kayo napapagod? Tanong ni Arman. Oo, sagot ng babae. Pero darating din naman. Walang mahahabang paliwanag. Walang aral na binigkas. Pero may naiiwan sa isip ni Arman. Habang naglalakad siya ng mas malayo, mas napapansin niya ang paligid. Nakikita niya ang mga taong patuloy kahit walang pumapalakpak. Mga taong gumigising ng maaga, umuuwi ng gabi, at bumabalik kinabukasan na parang wala lang. Unti-unti, may nagbabago. Hindi na agad sumusuko si Arman kapag napapagod. Kapag masakit ang paa niya, humihinto siya sandali, pero hindi na siya bumabalik. Kapag nahuhuli siya, tinatanggap niya at bumabawi kinabukasan. Isang gabi, pauwi siya at napatingin sa kanyang sapatos. Marumi na ito. May putik sa gilid at gasgas sa harap. Dati, maiinis siya. Ngayon, tahimik lang siyang ngumiti. Hindi pa rin niya alam kung may magic nga ba ang sapatos. Pero alam niyang may isang bagay na malinaw na ngayon. Hindi siya dinadala sa madali. Dinadala siya sa kailangan. At sa bawat mahabang hakbang, may isang aral na unti-unting humuhubog sa kanya. Kahit hindi pa niya kayang pangalanan. Hindi agad napansin ni Arman ang pagbabago. Wala namang biglang himala o malalaking balita. Ang nangyari ay paunti-unti. Maliit na hakbang araw-araw. Mas maaga na siyang nagigising. Kahit antok, bumabangon na lang siya. Hindi na siya nakikipagtalo sa sarili gaya ng dati. Kapag nahuhuli sa trabaho o may mahirap na gawain, tahimik na lang siyang bumabawi. May mga araw pa rin na pagod siya. May mga gabing masakit ang paa at mabigat ang ulo. Pero napapansin niyang mas mabilis na siyang bumabangon at hindi na nawawalan ng gana. Sa trabaho, may mga taong nagsimulang mapansin ang pagbabago niya. Ang laki na ng nagbago sa iyo sabi ng isa. Ngumiti lang si Arman. Hindi niya alam kung kailan nagsimula ang pagbabago. Naaalala niya ang mga taong nakasabay niya sa mahahabang lakad. Ang delivery rider na tuloy-tuloy kahit pagod. Ang matandang babae na dumarating kahit mabagal. At iba pang tahimik pero matiyagang tao. Parang may boses silang naiwan sa isip niya. Magpatuloy ka lang.
Dahil sa mga lakad na yon, mas marami siyang nakikilalang tao. May mga oportunidad na dumarating hindi dahil sa swerte, kundi dahil naroon siya at handa. Isang umaga, nagising si Arman at naisip, bakit hindi ko subukan na huwag isuot ang sapatos? Hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Baka bumalik siya sa dati, pawisan, pagod, at nawawalang gana. Pero may kakaibang tapang siya ngayon. Hindi dahil sa sapatos, kundi dahil may natutunan na siyang malalim sa mga nakaraang lakad. Hindi agad madali. Sa unang hakbang, parang nanibago siya. Ang katawan niya ay sanay na sa sapatos. Pero habang naglalakad, unti-unti niyang naramdaman ang kontrol sa sarili. Ang bawat hakbang ay alam niya na ngayon. Hindi na siya umaasa sa sapatos. Lumakad siya sa paboritong daan pauwi. Hindi siya nagmadali. Hindi rin siya reklamo kahit mas matagal ang lakad. Sa daan, naalala niya ang mga natutunan niya. Magtiyaga kahit walang instant na resulta. Tumulong sa iba kahit hindi siya napapansin. Maglakad sa mahirap na daan kahit gusto niyang sumuko. Huminto siya sa gitna ng kalsada, tumingin sa paligid at napansin ang sarili. Hindi siya ang dating Arman na laging pagod at nawawala sa direksyon. Hindi na niya kailangan ang sapatos upang magpatuloy. Hindi ito tungkol sa sapatos, bulong niya sa sarili. Ako mismo ang nagbago. Para sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na lakas. Hindi galing sa bagay na suot niya, kundi sa sarili niyang disiplina at determinasyon. Nakangiti siya. Hindi dahil may magic ang sapatos, kundi dahil nasa kanya na ang lakas at tapang na noon ay hinahanap pa niya sa labas. Sa gabing iyon, inilapag niya ang sapatos sa tabi ng kama at tahimik na nagpasalamat sa Diyos para sa bawat hakbang na pinilit niyang tahakin. Sa bawat daan na mahirap pero tinahak niya, bawat pawis at pagod na tinanggap niya, doon niya naunawaan ang tunay na regalo, ang kakayahang magpatuloy kahit pagod, ang lakas ng loob na harapin ang mahahabang landas, at ang disiplina na bumuo ng direksyon sa sarili niyang buhay. At sa kanyang isipan, may munting ideya na biglang pumasok. Siguro, may ibang tao rin na kailangan nitong maturuan, maglakad. Tahimik siyang mangumiti. Alam na handa na siyang ipasa ang sapatos sa iba. Isang hapon, habang naglalakad si Arman sa kalsada, nakakita siya ng isang lalaking katulad ng dati niyang sarili. Pagod, nawawalan ng gana, at parang handa ng sumuko sa buhay. Lumapit si Arman sa kanya at dahan-dahang inabot ang mahiwagang sapatos. Ito ang sapatos na tumulong sa akin, sabi ni Arman. Hindi ka nito dadalhin sa gusto mo agad, pero tutulungan ka nitong matutong maglakad sa mahahabang daan. Tiningnan ng lalaki ang sapatos at bahagyang napangiti. Ramdam ni Arman ang kaunting pag-asa sa kanyang mga mata. Ang parehong pakiramdam na dati rin niyang naramdaman. Habang binabalot ang sapatos sa supot, nagpatuloy si Arman. Hindi ang sapatos ang magic. Ang lakas na kakailanganin mo ay nasa loob mo. Pero tutulungan ka nitong matutong magtiyaga at magpatuloy. Ilang sandali silang tahimik. Parang nagbabago ang oras sa paligid. Muling nadama ni Arman ang bawat hakbang na pinilit niyang tahakin noon. Pagkatapos, ngumiti siya. Alam niyang handa na siya. Handa na siyang maglakad ng mag-isa at handa na rin siyang ibahagi ang natutunan sa iba. Habang naglalakad pa uwi, tiningnan niya ang mga paa niya. Walang sapatos na mahiwagas sa kanila. Ngunit ramdam niya ang tunay na lakas. Ang lakas na nakuha mula sa paninindigan, tiyaga, at disiplina na natutunan sa bawat mahabang hakbang. Ngumiti siya ng tahimik. Alam niyang hindi lang siya ang matutulungan ng sapatos. Ang iba rin ay may pagkakataon ng matutong maglakad sa sariling daan sa tulong ng mahiwagang paalala na natutunan niya noon. Ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa bagay na suot natin, kundi sa disiplina at tiyaga na nahuhubog sa bawat hakbang. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. At samahan kami muli sa susunod na kwento.